Magandang umaga para sa mga Pilipino. May tanong lang ako. Bakit ayaw ni BBM na tumistigo si dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman, pati yung si Trygve Oliver at kasama na si Adrian Bersamin? Bakit? Pinaresign nga niya daw ko pero pinwersa, paalisin. At ang katwiran na una na binigay ni Attorney Claire Castro bilang spokesperson ni BBM ay si Mr. Lucas Bersamin at saka si Miss Amina Pangandaman ay nag-resign out of delicadeza. Ano yung ibig sabihin? Ang ibig sabihin, nahihiya sila, kaya nag-resign lang sila. Gregorio Remolta, magandang umaga. At kung nahiya sila, bakit daw sila nahiya? Kasi po, binanggit po ang pangalan ni Lucas Bersamin, binanggit ang pangalan ni Miss Amina Pangandaman na kung tawagin ko ay mataid na maranaw. At saka si Adrian Bersamin, binanggit din, at saka si Trygve Oliver. So, kung pinaresign sila o pinalayas kasi tahasang sinabi ni dating Executive Secretary at former Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin na siya ay tinanggal, hindi siya pinaresign at hindi siya nag-resign. Yan lang po ang klaro. So ang tanong ng bayan, kung pinaresign sila, kasi yan naman ang totoo, ibig sabihin, sa mata ng tao at kung maniniwala kayo sa nangyayari, may kasalanan ang dalawa may kinalaman sa pagbabudget ng flood control. Yan lang, simple lang ganun, di ba? Ang tanong naman ng bayan, di ba, Helen Bagyo, bakit hindi pinapatawag sa ICI ito si Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, si Trygve Oliver, si Adrian Bersamin? Bakit? Sana marinig ako ni ICI or Independent Commission on Infrastructure, Justice Andres Reyes Jr. Kasi po dati ko itong profesor sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa aking subject na tinatawag na criminal procedure. Sa kanya ko natutunan anong ibig sabihin ng probable cause. Ngayon, ang ginagawa naman ni Justice Secretary ngayon, nagdedetermine na kung may probable cause na may kasalanan ba yung mga tao na dapat kasuhan sa ombudsman at before the Sandigan Bayan. Bakit? Imposible namang walang alam yung professor ko na magaling. Napakagaling na professor ko yan. Si Andres Reyes. Imposible naman na hindi makikitaan ng probable cause si Lucas Bersamin at saka si Amina Pangandaman kasama si Trygve Oliver at saka si Adrian Bersamin na kung tutuusin, hindi, sabi ni Bongbong, sabi ni Lacson, si Pinky Lacson, ang sabi niya ay hindi daw totoo na si BBM ang may pakana ng 100 billion na insertion o sinisingit na pundo para sa baha. Tinuturo ni Lacson na ang may kasalanan ay nagkunwari na meron silang authority, nagkunwari sila na meron silang authority na binigay ni BBM at itinuro niyo ito si Adrian Bersamin. At kung ituturo mo si Adrian Bersamin, parang tinuro mo na rin ang kanyang lolo na si Lucas Bersamin ang may pakana. Kasi executive secretary. Ibig sabihin, nagpakunwari na sila ay may authority galing kay Bongbong para ipasok yung 100 billion. At siyempre pa, bago mo ipasok ang lahat ng budget, hindi makakalusot yan sa Secretary ng Department of Budget and Management na si Amina Pangandaman. Sumataid Amranao. Maranao kasi ito si
si Amina Pangandaman. Buena Pamilya, sabi pa ng Espanyol. So ngayon, budget secretary siya, dapat alam niya lahat yun. Di ba, Ricardo Aban? Laanap nila yun. Tapos si Tragib Olaybar, na dating tao pa rin ito ni DepEd Secretary Sani Angara, at tao rin ito nila ni Bersamin, ay bakit hindi din sinama sa investigasyon? Si Adrian Bersamin na apo ni Lucas ay hindi rin sinama. Anong dahilan? Bakit ang iba na lang pinapatawag? Naihaw ako, mainom muna sandali. So, sabi ni Lacson, wala raw, inamin ni Pinky Lacson sa kanyang salita sa Senate na totoo raw yung 100 billion na insertion na siningit. Totoo yun. Kaya lang, naggumawa siya ng kwento na wala man lang backup, hindi na sinusuporta ng ebidensya. Gumawa siya ng kwento na kwento-kwento, gawa-gawa lang daw ito nila ni Adrian Bersamin at saka ni Tragib Olaybar. Hindi niya binanggit si Lucas Bersamin at saka si Amina Pangandaman. Itong tinuturo niya. So, ibig sabihin, Attorney Pinky Lacson, o Ping Lacson, defending BBM. Yan ang klaseng abogado na nag-abogado, hindi man nakapag-aral ng law, maliban lang sa criminal law dahil pulisya, ay nagkukunwaring abogado na pwede magdepensa na walang kasamang suporta ang iyong ebidensya, ang depensa mo. Paano mo ngayon mapapatunayan kung sinasabi mong totoo yung 100 billion na insertion na siningit pagkatapos magawa yung budget sa House of Representatives, sa Senate, at nagkaiba-iba na lang ng pagtugmain na lang sa Bicameral Conference Committee, inamin mo na doon siningit. Kontra yan sa mga makakaliwa na mga argumento kagaya kay Madam Cielo Magno, kay Heidi Mendoza. Nagtataka naman ako sa kanila, budget expert daw sila. Hindi sila naniniwala na mag-insert si Bongbong Marcos sa BICAM. Sabi nila, ay doon na lang daw sa NEP. Ano ba yung NEP? Alam niyo anong NEP? Ang NEP po ay tawag dyan National Expenditure Program. Ang National Expenditure Program po ay iniutos sa ating Constitution sa Section 22, Article 7, na sinasabi niyan, pagkatapos na mag-deliver, magtalumpati si Presidente ng kanyang State of the Nothingness Address, State of the Nation Address, ay within 30 days, magsusumiti siya ng kanyang panukala kung magkano ang mga gagastusin, ano ang pagkagagastusan, at kaninong departamento ilalagay ito para ipapatupad. Yan ang inuutos ng Constitution. Ibig sabihin po, nilalagay ng ating Constitution na pinakamataas na batas sa Pilipinas ang kapangyarihan sa paggawa ng panukala kung anong pagkagagastusan sa susunod na taon sa kamay lamang ng opisina ng Presidente. Ibig sabihin, ang panukala na yan ay hindi pwedeng kukunin ng House, hindi kukunin ng Senate. Kaya kailangan malaman ito ng mga anti-DDS, kagaya ni Calroy. Dapat malaman ninyo ang proseso ng batas bago kayo mag-comment. So, proseso ng batas magsimula dyan. So, ibig sabihin po, unconstitutional o labag sa Constitution para sa mga senador at congressmen na magsingit na kanilang mga pundo. Tawagin man nyo man na amendments, period of amendments sa second reading. Hindi po pwede yan, bawal yun. Depende sa inyong budget. Let me assure you, magsasampa po ako ng petition sa Supreme Court. Laban niya sa insertion. Bawal po ang pag-insert ng budget na gusto mo pagastusan o panukala kapag hindi president ang gumawa doon sa NEP. Dapat doon sa NEP. Ang ibig sabihin sa NEP, National Expenditure Program,
ang nakalagay sa ating konstitusyon, ang tawag diyan expenditure program. At dahil national government, tinawag nila nakasanayan na tawagin na National Expenditure Program. Lamig aircon. So ngayon, kung isiningit ng presidente, kasi presidente lang ang may kapangyarihan magpanukala ng budget, pwede ba sa kanya yun ang isingit siya doon sa Bicameral Conference Committee? Okay, para maintindihan yung sagot, ulitin ko muna ang 4 na proseso, 4 na step sa proseso ng pagbabudget. Unang step, pagpapanukala. Maglalagay ang presidente na kung anong gusto niyang budget. Kung saan niya gagastusan. At kung sino-sino mga departamento ang magpapatupad. At kung saang lugar ipapatupad. Kung tungkol sa tulay, tungkol sa kalsada, tungkol sa flood control project, tungkol sa multi-purpose building. Dapat naka-detalyado na yan at wala kang ibibigay na kahit anong choice sa mga magpapatupad. So kung magpapatupad ang district engineer, dapat pag nakarating sa kanyang opisina sa Bulacan halimbawa, First District Engineering Office, pag nakarating doon ang batas, pinurward na sa kanilang opisina, nakalatag na yan kung saang ilog. Hindi kagaya nung sinasabi ni Manny Bunuan na mayroong allocable. Pag sinabi mo allocable, i-allocate mo, pwede mo i-allocate, ikaw ngayon, parang ikaw kongreso, ikaw magdesisyon kung saang ilog mo lalagay. Hindi pwede yan. Tapos mayroon kapag tinatag na leadership budget. Ibig sabihin leadership, yung ibibigay mo doon sa mga boss, Bongbong, Vice President, pero si Sara, hindi siya humingi. Sa mga senador, yan ang mga leadership fund. Bawal po yan kasi sinasabi sa batas, sa konstitusyon, bago lumabas ang batas, dapat kompleto ng detalye. Merong lugar kung saan ipapatupad. Merong magkano kung dapat magkano. Merong tao kung sino ang magpapatupad. Ibig sabihin, bawal po ilalagay ang congressman dyan. So, bawal para sabihin sa atin na congressman magdidikta kung sinong kontraktor, kung magkano ang isope, bawal. So, iyan ang sinasabi sa ating konstitusyon. So, first step, expenditure program. Diyan lamang may kapangyarihan si Presidente. So, ipapasa niya nga sa second step, doon sa House of Representatives. So sa House of Representatives, babalang kasi nila anong trabaho ng House of Representatives. Base sa Constitution, tagagawa sila ng batas. So gagawin nila, i-convert nila sa batas yung mga panukala ni Bongbong Marcos. Sa panukala ni Bongbong Marcos bilang presidente sa step 1, nakalagay na diyan kung anong mga lugar. Nakalagay na diyan kung magkano. Nakalagay na dyan kung sino-sino magpapatupad. Anong departamento magpapatupad? Nakalagay na dyan. At kung paano ipapatupad at kung saan kukunin ang budget, nakalagay din dyan. O pag sinabi ko saan kukunin budget, saan kukunin ang pondo? Nakalagay na dyan. So, pagkatapos sa second step, ang gagawin lamang po sa totoong usapin, ang kapangyarihan lamang po ng ating House of Representatives congressmen, ang kapangyarihan nila ay limitado lamang. Kasi bakit? Nililimitahan po yan ng Article 6, Section 25 na nagsasabi, hindi pwedeng mas mataas pa kaysa budget na pinanukala ng Pangulo ang magiging total amount. So total amount, halimbawa ngayon, 6.13 trillion. Hindi na pwede gawin 6.4 trillion ang total. Sinasabi ng konstitusyon natin yan. At nakalagay din sa Section 27 na bawal gumastos ng kahit piso kung walang katumbas na batas. So, iyan ang mga limitasyon. In other words, pag gumalaw na ngayon ang mga kamay ng congressmen, bawal sa kanila sumingit. Bakit bawal sumingit? Kasi pag nagsingit ka, bagong panukala, bagong proposal na budget. Bawal yun kasi president lamang ang pwedeng gumawa ng proposal. So, hindi pwede magsingit ang congressman na tulay doon sa amin sa Bulacan, tulay doon sa amin sa Cotabato. Hindi po pwede yan. Original power lang yan ng president. Ano naman ngayon ang magiging kapangyarihan ng congressman? Ang kapangyarihan ng congressman lamang po ay ganito. Halimbawa, may budget na doon sa, tatawagin ko lang, Agus River Flood Control Project. Alam niyo kung saan ang Agus River?
Roo sa Lanao del Sur. So, Agus River, lagay mo, 200 million. Nakalagay kung sa bunganga ng lake ng Lanao, Agus River. Paglabas kasi Agus River, diyan lumalabas ang tubig. Papunta yan sa Maria Cristina Falls, doon na magtatapos. Kaya Maria Cristina Falls Electric Power Energy, the biggest electric power noong araw. Ngayon marami na, meron ng Agus 4, gumawa ng bagong lake. So, ibig sabihin, lahat po ng panukala magagaling dapat sa presidente. Kompleto na. So ngayon, ang gagawin lamang ng congressman, titingnan lamang, Mr. Chair, mahal naman ata ng pako dito nilagay. Mr. Chair, simento nilagay, mahal ang presyo. Mr. Chair, kulang pa itong budget, dapat dagdagan natin. Hanggang doon lamang po kapangyarihan ng congressman natin. Hindi po di sila pwede magdagdag ng proyekto. Tapos halimbawa, nagdoble, ang pinaka-maximum na power ng congressman ay tanggalin ang isang proyekto. Kung talagang harap-harapan na walang katwiran. Halimbawa, nagdoble, Mr. Chair, napunduhan na natin ito noong nakaraang taon. Bakit may pundo na naman ganito? Yan, pwede tanggalin yan. Ibig sabihin po, to summarize it all, the power of the congressman, insofar as the budget is concerned, are limited only to determination kung tama ang presyo ng mga nikalagay ng mga items. Nakalagay halimbawa, 100,000 sweldo ng pulis. Ay, mali ito si Mr. Chair. Dapat 40,000 lang. Yan naman pinakahuling sweldo nila. Parang ganoon lang yan, kasimple. May project na building. Mr. Chair, masyadong mataas ang presyo ng dito ng bakal. Masyadong mataas ang presyo ng buhangin. Bakit ganito? Yung estimate na sa labor masyadong mataas. Ganun lamang ang trabaho ng congressman. Mag-check lamang kung tama ang mga presyo na nakalagay sa budget. Wala na silang ibang karapatan. Wala na ibang kapangyarihan. Naintindihan mo kung sino mga congressmen at mga senador nakikinig sa akin, tandaan nyo hanggang doon lamang po kapangyarihan ninyo. Pwede kayo magdagdag sa presyo ng bawat item. Pero ang idadagdag niyo ang presyo doon sa mga item na nilagay na ng Pangulo sa ibaba. Sa first step sa National Expenditure Program. So pagkatapos nun, ibig sabihin kung ano ang mukha ng National Expenditure Program during the first step of the process ay dapat halos ganun din ang mukha sa second stage. Yung second stage, yung pagtingin, pag-usisa, hanggang usisa lang kayo, Mr. Chair, hanggang usisa lang kayo, Mr. President, Mr. Speaker, hanggang usisa lang tayo. Kaya hindi natin tanggalin itong siningit ni Chair Swansing. Ganun po yun. So ngayon, pag matapos na, mabuto-butuhan na sa third reading, at yes na manalo, ang pakitakulin, those who are in favor of the proposed budget for 2026, say aye. Ay, maingay. Tapos, those who are not in favor, say nay. So, the ayes have it, Pak. Yun, papasa na ngayon sa Senate of the Philippines. Pagdating sa Senate, repeat process lang. Ganon din kung anong ginawa sa House, ganon din ang gagawin nila. So, bawal ang senators na maglagay ng kanilang sariling panukala. Kaya bawal yan, Risa Hontiveros. You can only call an amendment kung amenda ang presyo. But you can never call it as an amendment kung naglagay ka ng bago. It is original proposal. It can never be called in any dictionary as amendment. Ganun lang ho kasimple yan. So ngayon, pagdating naman, kung pagsisigo may diferensya sa presyo, magkakaroon ngayon ng tinatawag na by implication, we have really to create another committee to be represented by or constituted by the representatives from the Senate and equal representatives from the House of Representatives. Mag-meet sila pag tugma-tugmain lang budget. Pag tama na, sa kanila ibigay sa Office of the President. Ganun lamang po ang proyekto, ang proseso ng budget. Pinapahirapan pa ninyo. Ang purpose ng pagpahirap ay para kumita kayo. Di ba? So ngayon, dahil budget pinag-usapan natin, at dahil ang Department of Budget and Management ay hindi po siya magbibigay ng kanyang National Expenditure Proposal or Program,
sa Senate or sa House of Representatives kung walang pagsang-ayon ng Office of the President, yan ang Office of the President ang pipirma para sa kanya ay Executive Secretary Lucas Bersamin. Therefore, alam ni Bersamin kung ano nangyari sa mga budget. Alam ni Pangandaman kung ano nangyari sa budget. At dahil meron silang assistant, alam din ng kanilang assistant. So ngayon, pinaresign mo ngayon, tinanggal mo ngayon sa pwesto si Bersamin at si Pangandaman, BBM, dapat it necessarily follows by logic na dapat pinatawag din sa ICI ito si Bersamin at saka si Pangandaman at saka si Tragib Olaybar at saka si Adrian Bersamin. Kaya lang, ang problema sa inyo, bakit hindi nyo, despite the fact na si Saldico, binulgar na ni Saldico at logical ang lahat na sinabi ni Saldico. At ang kanyang pagbubulgar ay sa pamamaraan ng pag-upload ng kanyang video. Ang video ay in-upload sa kanyang verified Facebook account. Nag-ibig sabihin, yung Facebook account ni Saldico na nagpalabas ng mga video ay totoo kay Saldico. Hindi yan bibigyan ng blue check ng Facebook kung hindi siya ang may-ari. At dahil totoo na siya may-ari, imposible naman hindi na ang lahat ng lumabas dyan ay hindi naprubahan ni Saldico. In other words, lahat ng lumabas na video, kahit anong pang i-IA nyo dyan, what is important is, it comes from the official page of Saldico. Nothing less, nothing more. Kaya kung ganon, yung mga patutsada nila ni Remulla, mahaba daw ko na ang series ng Netflix, hindi niya binabasa. Ganon din si Vince Dizon, ganon din yung professor ko dati sa criminal procedure na si Andres Reyes, ay parang wala silang gana. Hindi nila ayaw nila titingnan yun dahil binabanggit ni Saldico si Pangandaman, si Bersamin, at saka si Tragib Olaybar at Adrian Bersamin. At kung totoo, kung meron akong sinasabing dahilan bakit ayaw niya ni BBM, sapagkat mabibisto siya. Alam mo, pag inamin pag nagsalita si Lucas Bersamin, napakataas ng uri ng bigat ng kanyang salita. Pagdating diyan. Napakataas. Pati si Amina Pangandaman. Napakataas. Kaya may sikreto siyang utos sa aking dating professor sa criminal procedure na si Justice Andres Reyes na sikreto, wag mong patawag yan. Yari ang bahay tae natin dyan. So, kaya gano'n lang dahilan. Kaya ngayon, gumagawa naman sila ng depensa, klaseng depensa. Makita mo depensa, kung si Remulla tanungin mo, ang haba daw, hindi niya pinapakinggan. Ganon din si Vince Dizon, sabi niya, kailangan umuwi sila. Oy, Vince Dizon, you're not a lawyer. You're never an engineer. And you are heading a department only for the engineers. So, anong alam mo dyan? With due respect to you, you should have not accepted the position from the very beginning. Kasi hindi ka naman engineer. Di ba? You have to resign. Ngayon, ang makatwiran bang sasabihin pauwiin mo? Sagot, hindi po makatwiran sa ngayon. Kasi ang katwiran nyo lang, kung totoo yan, dapat pumuwi ka na kumaso. Ladies and gentlemen, si Saldico ay may karapatan bilang isang tao na mag-akusa, may karapatan siya mamili kung anong time niya isasampa. Lahat naman po na nagsasampa ay sinasabi natin na delikado. Kailangan din natin ng personal security. Sigurado ako pag umuwi yan, nako, mababago ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. Sigurado yan. Papalitan niya ng Saldico International Airport. Alam niyo na ibig ko sabihin. Pagbaba pa lang ng aeroplano, bang! Tapos may crying lady. May crying lady na kagaya ng crying lady kay Ninoy Aquino. Kay Ninoy. So, ganun po ang mangyari dyan. Kailangan mo rin mamimili. Time will come. Kung iba na ang presidente sa 2028, pwede rin siyang lumabas at magsampa ng kaso sa ganung panahon. Total, iba naman yung kanyang bibitbitin. So, alam na yung dahilan. So, pakinggan na lang natin. Kahit nga si Raisa Robles na very, very fair ito na tao, na babae na reporter,
ay nag-opinion na napakaseryoso po ng akusasyon ni Saldico at huwag niyong pagtawanan. 'Yun ang sabi naman ni Raisa Hontiveros. Tapos ang sabi naman ni Ted Filon, isa ding fair-minded na tao, ay talagang dapat pinagluluko lang tayo ni President Marcos. 'Yun ang kanyang sinasabi. So ngayon, paano sila makabawi ngayon? Makabawi lamang sila kung sila po ay nagsasabi ng totoo, di kaya ay bigyan nila ng pansin itong panawagan ng bayan na tutukan ito ang lahat ng mga sinasabi ni Saldico. Hanapin natin itong ang sinabi ni Raisa Hontiveros, Raisa Robles. Ito sinabi ni Raisa Robles. Pinapagalitan niya sila ni Remulla sa pagsasabi na pang Netflix lang daw yung sinasabi ni Saldico. Ito, tingnan natin itong opinion naman ni Raisa Robles. Yan, si Raisa Robles. Siya ang dahilan kung bakit natanggalan ng lisensya si Atty. Gadon. Saldico, sir. Sir, please. Ayan. Pakinggan natin. Saldico, sir. Sir, please. New allegations po ni Saldico. Please, soundbite, sir. Actually, sa haba sa dami, wala ako halos oras panoorin yan. Kaya naman? And sorry, I cannot comment on that. Umuwi na lang siya at patotohanan niya yung sinasabi niya. Kunwari naman siya, no? I think that's the best way to do it. Ako, sasagot ako. Papatayin nga siya eh. Yan. Bakit hindi napakita si Gutierrez sa inyo? Kasi papatayin nyo. Unahin muna natin si Justice. Kasi, nagmamadayin na siya. Uwi lang siya. Uwi na yung professor ko. Yes, sir. You were saying something, sir. About the Saldico, nakailang video na ba? 5? Season 2 na ba? Ganito na yan. Ganito na yan. Lahat tayo pwede mag-Facebook live. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook live. Pero ang kanyang Facebook ay nanggaling sa tao na personal na alam niya na nangyayari. So, mali ang logic mo, Mr. Dizon. Pangalawa, may suporta siya binibigay na ebidensya, mga dokumento. Yan ang tandaan mo, Mr. Dizon. You do not speak like a lawyer because you are not a lawyer. Test dyan, uuwi ba siya o hindi? Uuwi ba siya o hindi? Yun ang test. Uuwi yan. Darating ang panahon, sabi ni Aisa Sigera, pagdating ng panahon. Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayong magharap-harap. Ipapatay nyo lang si Saldico eh. Sabi nga ni Pangulo, nandito lang ako, Zaldi, sabi niya. Siyempre, nandiyan ka kasi hindi ka ba kakasuhan, di ba, BBM? Illogical naman siya sabi, nandito ako, Saldi, andito lang ako, bumuwi ka. Mali yun. Si Saldi, pagdating, aristuhin nyo eh. Ikaw kaya, dapat kung hindi ka ng presidente, na-aristo ka na. I'm here, come home, face the music. Anong music ba? Sige nga, alam mo bang music? Sige nga, ikantahin mga music. Yun, wala. Ibig sabihin po, nakikita nyo na yung mga depensa. Ginagawa lang pang depensa yan. Ito naman, nadadali po dyan si Lisa Araneta Marcos na pinaka-corrupt na First Lady next to Imelda Marcos. Tingnan natin. Ito naman, binira naman ni Rowena Guanzon si Lisa Marcos. Tingnan natin ang bira ni... Kasi po, na ang Bureau of Customs is also very corrupt. Ayaw mo naman galawin. O lumabas na naman sa US State Department report that the Bureau of Customs is also very, very corrupt. Sino ang patron o padrona ng Bureau of Customs? Lisa Marami nagsasabi. Si First Lady daw. That's the first time I'm saying it. Because I have to say it. Hindi po ako pwedeng magtago. At kung ito po ay mali na information, I am requesting BBM and the First Lady to cut
this snake's head now para masatisfy ang tao na hindi sila kasabwat sa mga massive na korupsyon na ito. Kasi po, buhay na ng Pilipino na kataya dito, hindi po politika. Dati po, sasabihin ng tao, maski sino naman ang upo dyan, parehas lang sila magnanakaw. Ngayon, nakaranas ka ba ng gutom na ganito? Tanungin mo pamilya mo. Mag-graduate yung mga anak mo? Akala mo, may trabaho pa? Wala nang trabaho. Akala mo, kahit ka ng kayod ngayon para mapatapos mo yung anak mo? Pagka-graduate, maahon ka? Wala nang trabaho. Another 3 years, wala nang trabaho. Foreign Yan, ha? So, yan po ang sinabi ni Guanzon. Pakinggan muna natin yung ang yabang ni kasama kasi sa binira ni Zaldico ay si Sandro. Sabi niya matapang daw siya papunta. Hinahamon siya nga ni Robin Padilla. Dito ko sa Blue Ribbon Committee. O yan, pakitingnan natin si Robin Padilla. Kasi sa ICI, control ng tatay niya. Oh. Sabi ni Senator Padilla. Siyempre, mas bright pa si Sandro kaysa kay Senator Padilla. Sabi niya, hinahamon ko si Kong Sandro na sa Senate ka na humarap at huwag sa ICI. Maangas ka, di ba? Sabi ni Robin Padilla. Ikaw pa mismo naghamon sa ICI, imbestigahan ka, di ba? Gusto mo maniwala ang taong bayan, di ba? So sa palabas niyan, dito ka Senado para Senado mag-imbestiga. Para tanungin ka ng tanungin ni Robin Padilla. Naka-live kami. Kami ang magtatanong sa iyo. Total, sabi mo po, kagalang-galang na congressman, wala kang tinatago. Well, dito mas mabibigyan ka ng tsansa na makita ng taong bayan na malinis ka nga. Sa ICI, hindi ka naka-live, kaya nagdududa ang taong bayan dyan. Hinamon niyo po ang ICI. Ngayon, ako naman po dito Senado ang hahamon naman sa iyo. Dito po kayo sa magpaimbestiga sa Senado. O yun, tatanggapin mo ba ang hamon ni Robin Padilla? Sandro? I doubt kung tatanggap. So anyway, titingnan natin ito, galit na rin si Ted Filon. At saka si Sandro, 50.9 billion ang siningit. Nakakaasar, siningit pa yung project na dun sa amin sa Coronadal. Matagal nang tapos ang aming kalsada. 1972 pa lang tapos na at hindi pa nag-crack hanggang ngayon. 53 years na. Tapos lagyan mo ng pondo. Ng klase itong batang kawatan na ito. 3 generations of thieves. The first generation si Pulakay. The second generation si BBM. Third generation si Sandro. Grabe naman kayo. Kung magnakaw. Kung magnanakaw, henerasyon por henerasyon. O dito ngayon, pakinggan natin si Ted Filon. O ito si Dini Chacha tsaka si Ted Filon. Pakinggan natin. Nauna? Parang... So sa mga nagtatanong, okay. So sa mga nagtatanong, ilang araw bago magpasko, 28 days at ilang araw na lang po mga kapatid, magmula nang ito'y pumutok na balita, hanggang ngayon po ang hinahanap po nila ay matatabang isda. Ang hinahanap po ng marami, sandali lang, sino-sino yung mga yan na na-mugshot ninyo? Ang hinihintay nilang mugshot daw po ay yung mga starring dito. Mga kapatid, sino ba mga starring dito? Di yung mga proponents nga po, di ba? Si Chacha, alam mo, maganda na bring up mo yan. Bakit, Kasi girl? halimbawa na lang yung mga kasamahan natin dito, yung ating mga makeup artist, hairstylist, sabi nila, Ma'am Cha, sino ba yung yung mga na-mugshot na una? Parang di namin kilala. So in-explain ko, sabi ko ito yung mga konektado sa Oriental Mindoro, sila daw muna ang inuna. Pero bakit sila? Kasi sa mga nauna daw na nabalita, hindi naman ito yung mga inaasahan nila na mamamugshot. Sabi ko, wag ka mag-alala. Yan din ang tanong Mugshot na namin. mga ahas. Nasaan na yung mga nasa una sa balita? Kasi kung matatandaan natin, dun sa revelation ni Senator Ping Lacson, Bulacan eh. Di ba? Bulacan ang naitopic niya. Ay, Bulacan na may pinakamalaking budget sa flood control. So, yun ang tanong nila, ba't nauna yung Oriental? Oo nga daw. Kasi po, kailangan talaga ng magkaroon na ho ng mga mugshot, no? Para mapahupa daw ang damdamin ninyo. Pero mga kapatid, tandaan din po natin na ang lahat ng ito ay nagsisimula dito po sa mga nag-aalutaga, naglalagay po ng budget. Pero, huwag natin kaligtaan din,
na hindi po makakakolekta itong mga magnanakaw kung wala ang nagre-release ng budget. Yes! Kaya in the light of the statement of the Sino President, nag-release? Si BBM. malaman dun po sa resignation ni Ma'am Amenah Pangandaman, ang tanong natin dito, ano ang susunod sa ICI? Papatawag niyo ba si Ma'am Guys Amenah sa Senado? O siya ba'y masasama ng investigasyon ng Ombudsman? Opo. Kasi nga, ang sinasabi, hindi ho naman without, hindi natin sinasabi na nakinabang siya rito. Pero maganda rin po maiklaro niya ang kanya pong mga papel. Anong papel? Wala na pag-asa ng Pilipinas sa totoo lang. Kaya, the only way is, sa totoo, pinaka-the best way. Sabihin ko lang, pinaka-the best way. Without intending to rebel against the government, ang the best way talaga po, sa totoo lang, revolusyon para baguhin natin ating gobyerno. Pero but I do not endorse that. Pero kung tanungin mo sa theory, the best is revolution at magsimula tayo lahat bago. In the same manner, halimbawa, ihantilin tulad ko rin sa pamilya Romanov sa Russia. Anong nangyari sa Russia? Noong 113 years na namumuno ang pamilya Romanov na bilang hari sa Russia, ay laging mga abuso, laging mga pagnanakaw sa kanilang kaban ng bayan nila sa Russia ang nangyari, kaya nagrevolusyon. Doon po ipinanganak ang kaisipan ng komunismo. Kaya nang naisilang ang komunismo, lumabo hanggat sa dumating ang panahon na dumami ng mga naniniwala sa komunismo, at ang paniniwala naman sa komunismo ay dulot naman ng pang-aapi ng kaharian ng mga Romanov. At dahil doon, nagrevolusyon ang mga komunismo na naniniwala sa komunista. Nang revolusyon sila sa Bolshevik Revolution, wala na. Pinatay po nila hanggat sa mga apo, bata pa lang, kahit bagong silang pa lang na anak ng mga Romanov ay pinatay nila. Ang hindi lang ata napatay diyan si Putin, yung tatay ba o lolo ni Putin ngayon. Si Rasputin, na siyang parang inkargado kung siya nagpapatupad ng lahat ng gusto ng hari. Gusto niyo ba mangyari ganun? Kita mo nung nangyari, nagkaroon ng malaking pagbabago ang Russia, nabuo ang komunismo. At least, sa pag-usapan natin, nababago yung pamahalaan. At dahil doon, unti-unti nahubog yung kaisipan ng mga Russians at nawala na rin ang komunismo, pumalit na rin ang autocracy, yung mga kung sino oligarchy na pumasok una si Boris Yeltsin, pagkatapos si Anatoly Gorbachev, nawala sila, pumalit si Putin, inuulit na mga ni Putin. Sigurado ako dami mga Russians ngayon ang galit kay Vladimir Putin. So, in the same manner, ganun din po nangyari sa bansang Romania. At pinatay din po ang lahat ng apo, asawa, mga anak ng hari ng Romania. Kung tawagin mo, Tsar. Ganun po ang nangyari. Kaya nang tinanggal nila, nagbagong buhay na ang bansang Romania. Gusto niyo ba gawin din sa Pilipinas? Nung ginawa sa Pilipinas yung 1996, hindi tayo nagkasya. Nagkasya na lang pala tayo sa pinatapon si Marcos. Ang problema sa panahon ni Ramos, pinabalik niya yung mga Marcos. Ayan. Kaya dyan mo makikita, once ang magnanakaw, always ang magnanakaw. Kita mo? Ganun talaga. Kitang-kita naman natin ang pagnanakaw na naniniwala po ako sa sinasabi ni napakaseryoso na sinasabi ni Saldico na kada buwan 2 billion ang kinukuha ni BBM. Maliban pa sa 2 billion kada buwan mula ng Setyembre 2022 hanggang sa kasalukuyan ay nagpasingit pa siya ng 100 billion. At hindi rin magpapatalo itong anak, yung apo, na nagpasingit niya ng 50.9 billion. Akalain mo, nakita ko rin, examine ko, kalsada sa Digos, Davao del Sur, nilagyan ng pundo papuntang Cotabato City. Matagal nang tapos yung kalsadang yun. Nilagay mo pang pundo. So, ibig sabihin, ghost. Kunwaring project lang, tapos binayaran na.
Tapos, gano'n din ang ginawa mo sa bayan namin. Ginawa mo sa bayan namin po ay gano'n din. Sa Coronadal, ang kalsada mula Cotabato na tawagin mo Dulawan. Yung pangalan dati na Dulawan Highway. Dulawan papuntang General Santos City. Dadaan sa Coronadal. For all you know, doon ako pinanganak sa Coronadal. Doon ako lumaki, doon ako naging elementary, doon ako nag-high school. Sa henerasyon ko sa Coronadal, simple lang payak na payak ang buhay namin doon. Makabaon ako, tuwang-tuwa na ako, bibigyan ako ng tatay ko ng 10 sentimo na baon. Na malimit, wala. Naglalakad ako 2 kilometro papunta, pabalik sa eskwelahan. Panahon na yon, wala pang simento ang aming mga kalsada, pero yung kalsada namin ng grade 1 ako, mula Coronadal hanggang General Santos City, nagawa na po. At hanggang ngayon, hindi pa napalitan yung kalsada ngayon. Ni isang crack, wala ka makikita. Sino ba gumawa nun? Sa panahon pa ni Marcos Sr. yun. Ang gumawa po nun, Koreano na mga kontraktor. At ang Koreano gumawa nun dahil inutang ni Marcos sa ibang bansa. At ang ibang bansa na pinagkautangan, sila magsasabi kung sino kontraktor ang gagawa. Yan ang dahilan na bakit kung hindi Pilipino pala na kontraktor gagawa, matibay ang kalsada. 53 years now. 53 years. What is 53 years? Wala ka pa makita ang mga crack. Tapos pupunduhan pa ni Sandro Marcos ng 200 million. Saan? Asan ang 200 million na kalsada sa amin? Ito lang po, ladies and gentlemen. I'm looking at the situation with all fairness. Kung wala kang tinatago, BBM, patistiguhin mo ito sa Senate Committee. Si Bersamin, si Pangandaman, si Adrian Bersamin, Tragib Ulaybar. Actually, kahit hindi na siya mag-utos, si Ping Lacson na lang ang susi. Kung ayaw patawag ni Ping Lacson ito, konfirmado na naman na abogado na naman ni Bongbong Marcos si Ping Lacson. Inagaw nila ang pwesto sa pagka-Blue Ribbon Committee, walang ibang dahilan dahil lamang para sa proteksyon ni Saldico. Kasi dati ayaw na patawag si Saldico. Dati ayaw ipakansila ni BBM sa passport ni Saldico. Ngayon, pinakansila na. Oh. Dati, si Romualdez, hanggang ngayon, ayaw nyo pa rin. Kasi mabibisto si Bongbong Marcos kung ipapatawag ang lahat ng ito. Diba? Ganun ako kasimple. So, hindi ko na sasagutin. Sobrang namumutawi ako dito sa ano. Daming mga troll. Tawag sabing kalbo ko, no. Nako. May tumatawag pa sa akin, bakla. May tumatawag sa akin, support. Ano pa talagang, kung may argumento kayo, kontrahin yung aking argumento sa pamamagitan ng paglatag ng ebidensya na hindi nga na mali nga ako. Hindi tawagin mo akong kalbo, tawagin mo kung ano, hindi ko magbibigay ng ano. May basahin ako pero parang hindi naman ako nasasaktan pag tinawag ako kalbo kasi kalbo naman talaga ako eh. Sabi ng nanay ko, kalbo ako pero pogi naman. Oh. So ano kinatatakot ko sa kalbo? Natural naman sa tao, may kalbo, may hindi kalbo. Nung ipinanganak na tayo, sabi nga sa kanta, di ba? Inggit ka lang. Sabi na, inggit kami sa long hair mo. Kasi lahat naman tayo pinanganak ay kalbo. Oh. So Gregory Remolta, hi Idol, salamat po. Helen Baguio, good morning. Senior Toto Kausing. Tapos Tony Flores, Banji Alberio, watching from New York City, USA. So, good morning, Idol. Sabi naman ni Domiciano Balisalisa. Tapos si Carl Roy, kamusta? Mga didilis. Oh, yung mga didilis, ang akala mo, Carl Roy, magaling ka. May ibig sabihin, kung wala kang maibanggit na katwiran dito sa akin, ikaw ay bubo. Hindi mga didiis o mga didilis. Okay, Argo, hello, host. Tapos si Ricardo Aban, tirador ng katotohanan. Let's go. Salamat po, Ricardo. Rotlig, no may, paano pag-pronounce ito? So, Dr. Engineers, Mirna Galera, good morning, Sir Idol Toto. Ricardo Abanuli, opo, bilang kuwa auditor for more than 25 years, yung alibay na walang alam si Bangag under our bureaucratic form of government ay kwentong barbero. Oh, salamat pala. Experience auditor ka na pala, Ricardo Aban. Maraming salamat po, Sir, CPA. Gregory Remolta,
Maniwala ba tayo na itong ICI walang kumpas mula kay BBM? Just asking Idol watching from Phoenix, Arizona. Hindi kami maniwala na walang kumpas yan. Calroy, kumusta mga didilis? Rene Garban, State of Nakawan Address, Sir Toto. Kung suna, no? State of Nakawan Address. Okay, the best term yan. Okay, kasi dati ako State of Nothingness Address. Salamat Sir Rick Aban. Erwin Ramos, wow, saan galing imbento mo, Kausing? Wala, hindi ito imbento. Ano ito, katotohanan ito, binabase ko, nangyari ito. Elenita Maglaki, salamat po. Marcos Resign. Ricardo Grabe Tirador po, talaga kayo, katotohanan, salamat po. Loss situation si Marcos ngayon. Loss situation pala. Tapos Ricardo Aban, pwede. Roniel Mendoza, Marcos nga. Sona, State of Nakawan Address. Ito pa, maganda. State of Nakawan Address. Marcos Resign. Miss Daisy, gandang tanghali, katoto. Sabi ni Alice Lihita, ayaw na niya dahil totoo sinasabi ni Saldico. Mga kawatan talaga. Noelle Clemente, tumigil ka na nga, Kausing. Hanggang dyan lang kayo? Wala kayong binabanggit na katotohanan? Wala kayong binabanggit na argumento? Andre Guico, watching from Singapore. SJ Junior in 517. Galingan ang pagsira kay Bongbong upang ipasok si Sara. Ano naman pinagano? Hindi ganoon po yun ang argumento niyo po. Ang mga argumento po kasi yan ng mga walang alam sa buhay. Like Dan, Ricardo Aban. Okay, Maher Senti. Good day, Sir Attorney Engineer, President Toto Tirador. The insertions and or amendments in the BICAM, although accepted in Congress, do not make them constitutional. Tama, at least naintindihan nyo yung paliwanag kung bakit unconstitutional. Hello mga katutubo, mga kadotaib daw. Okay, Natay, ikaw, hello kabukal. Ano naman, tawag kalbo na nga ako, tawagan pa kalbo. Wag mo na i-obvious, masyado nang obvious. Ophelia Medillo, puro sila mga paninira. Natoy, ikaw, BBM lang sa kalam. Ano pa, paano mo sa kalam? Paano maging malakas si BBM? Kita mo na kakawatan, sasambahin mo pa. Boy, natatawa ako doon sa mga comment ng hello. Mga kadutay yan. Hayaan mo lang yan. Maher Sinte, what the Constitution limits, Congress cannot expand. Any act contrary to the intent of the Constitution is reprehensible. Tama, you're right, sir. You talk like a lawyer. I know you're a lawyer also. Den of Thieves. Katoto, kumusta na kaya si Kong Adjong at pamilya niyang kontraktor, substandard sa mga lana din, sir? Anto na galubak ang kaiman to. Congressman Zia Adjong Alonto. Ba may dakal din sa perakan? Marami ng pera ni Adjong, sabi ng mga Maguindanao, miracle sa pirak niyan. Dean of Thieves, katoto, kumusta na kaya si ko? Yan, nabasa ko na pala. Bibi, magnanakaw, resign now. Hello mga kadutay. Hello kabukal. Ayan mga birada nila. Marvin Medis Lucendo, attorney, Toto Kausing for Senator. Tatakbo po ako president. Gusto ko kung aabot ako ng 10 million na subscribers. Pero kung hindi, malamang senador lang ako. Makausapin ko na si Inday Lustay. Sabi, magpalustay na lang ako sa iyo. Sabihin ko lang gano'n. Pero magaling sa totoo lang wala pong katibayan na ang confidential fund niya ay napunta sa masama. Kasi natural lamang po yun na itinatago ang pangalan ng pinagbibigyan ng pera pag confidential fund. Kasi sigurado ka, pag binuksan mo confidential fund ni Bongbong Marcos na 4,625 million, ay ganon din ang mukha ng mga resibo niya. Kaya huwag kayo magpaloko sa mga kwentong barbero ng mga hindi barbero. John Recipe, mas maganda yung ginawa ni BBM, puro korupsyon kasi kaysa lulo niya sila lang yayaman. BBM forever forever ka na tarantado, dato'y pabalik-balik ka. Magkano ba binabayad sa'yo? 10 pesos per comment? Arriba, Pilipinas. Nato, ito, another 10 pesos naman to. Ricardo Florito, magandang umaga, Sir Toto. Shakespeare, bakit ayaw ng BBM na tumistigo sila? Kasi nga mabibisto si BBM. Jeff Cruz, kasi pag tumistigo, tapos. Tapos double B7.
lata, maingay na, lata daw ako, maingay lang. Bahala ka kung iyan tingin mo. Magkano na? 10 pesos per comment ka eh. Agent, di ba nasisweldo sa inyo si Claire Castro? Agent, mabuhay ang Unitives. Lugmok ang bayang Pilipinas. Ricardo Florito, kung masunod ang mga sinasabi mo, Atty. Toto, asin sa bansa natin. Sa totoo lang, gusto ko maging jury system kahit hindi na ako presidente. Basta mag-jury system lang. Pero kung walang ibang gagawa, I need to be a president para magiging jury system tayo. Hoy mga senators, palitan na yan. Di matandang SP para mapalitan din. Sa totoo lang, overdue na yan si Soto. Agree po Sir Toto, God bless, sabi ni Feli Posadas. Oy, kamag-anak ko Posadas ha. Yung lula ko, na asawa ni Severo Causing, si Severo Ariola Causing ay Posadas. Tapos Boy, mga kadutae, dapat maging national hero si Saldico. Antayin mo, magiging hero yan. Idhay Lamago, palitan yung Ninoy Aquino International Airport ng Saldico International Airport. Pag Diyos ang gumalaw, baka magsalita si Bangag ng di niya gusto. Yan. Boy, mabuhay ka Saldico. Kapatid niyo pa si Bato? Hindi po. Kamukha lang pero mas gwapo siya sa akin. Well done, hindi niya kapatid, kambal niya o kambal daw. Hindi, okay lang sa akin kung kambal ko. At least senador ang kambal ko. Ang problema ko lang baka akong hulihin ng ICC. Si doktor ay lawyer kaya kahit anong sabihin niyo ay tama. Jordan Zamora, Bato kita, run kita. Batukin. Hindi po ako pang bato kay batukan kita. Alfredo Calaranan. Yung mga salita ng mga walang argumento. Yung mga walang laman ang utak. Ganun ang mga salita nila. Yeah. Sabi ni Jordan Zamora, Bato, pasok ko na Senado. Siguro makapasok ako Senado pag mahuli ng ICC si Bato. Sabihin ko ng mga panya, ako po ang kapalit ni Bato. Raymondo Ray, bukas, deny ang interim release. Mamaya pa yun ang decision. Huwag ka na magsabi ng deny. Ang deny yun sa level ng tinatawag na pre-trial chamber. Appeal chamber na ngayon. Tama ka, Doktor, kasi magaling ka. Saldico, magiging national hero. Hello, Boy Tagay. Francisco Simafranca. Chart Cab. Di nga. Kahit sa mismo ang magnanakaw. Ayun, walang kwenta basahin. Pasensya na po. GC Duenas, hindi mangyari. Sinasabi mo na babarilin pag uwi. Ay, mangyari po yan. Mangyari po yan. Kaya magiging, Saldico International Airport. Macni Italiano. Ano ba naman ito? Mali-mali sinasabi ni Bato. Mali-mali ba? Anong tama kung mali yan? Sige, sabi mo anong tama. Pagbigyan kita. Wolverine. Magnanakaw na billion-billion, nabudol ka. Sino papatay? Siyempre si BBM, Emerson Kayog. Napakatanga naman ng kalbong ito. Bakit ikaw ang papatay? Bakit alam mo yan? Sigurado po yan. Nagkaranasan na ng buhay yan. Kung sino mga hero, kagaya kay Ninoy Aquino, pinapatay ni Marcos, di ba? Chart Cab, 46. Tutukan mga sindikatong Duterte, maliwanag. Ay, wala na po Duterte, 3 taon na mahigit. Kung sila nagnakaw, dapat na ipakulong na ni Marcos nung araw pa. 3 years na, lumipas. Kaya huwag ka magkwento na Duterte. Ginagamit nyo ni Duterte sa panangga ng pagdanakaw nyo. Ananias Aguila, ang 3 aso ni Adik. Sino ba yun? Bugos, utak, luga-luga. Grabe mga tawag sa akin. Pag si Inday Lustay magiging president, gagawin kanya Secretary of Justice ng Davao. Ano naman mga kwento mo? Wala naman Secretary of Justice sa pwesto sa Davao. Kwento ka naman talaga. Hello, Blagay, pag nanakaw sa Ligute sa Modi, wala mga kwento mga sinasabi. Mga asosasyon ng sakim sa pera. Mas pera. Boy, Edward Yanoria, asan proof mo? Yung magtatanong asan proof mo, pinakita ko na nga, hindi ka nanonood eh. Dison Laway lang, ebidensya. Dennis Causing, salamat po kapatid. Alfredo Calaranan, kayo mga DDS vlogger, ang mga nagpapagulo. Oy, bakit nagpapagulo? Nililinaw ko ha, hindi. Kung tawagin mo ako DDS, okay lang sa akin, walang problema. Pero sinasabi ko siyang katotohanan, Alfredo Calaranan, ikaw, mga style mo, pati mga magnanakaw na klaro ng magnanakaw, dinidipinsan mo pa.
Mahit Salazar, tama nga lahat ng sinabi mo, Toto Tirador. Salamat po. Boy, ang galing mo talaga. Doktor, advance mag-isip na papatayin. Opo, tama mo. Ganun po nangyari. History na pinagbabasihan natin eh. Karanasan ng buhay. Kapag nabaliktad ng lahat, lagot sila. Tama yan. Pag nabaliktad lahat, takbuhan kayo, Istanbul Mayor. Madami. Itong mga troll ngayon to, iba na naman sasabihin pag nagbaliktad. Roger Laudianco, Laudencio, Pasag. Puro kayo fake news sa pakita nyo. Ay, fake news, hindi po titiyo fake news. Nenen Kausing, Astra, okay, Jobs. Kapag nasa BRC, o Blue Ribbon Committee siya kay Marcolita, taob si Sandro. Pag si Marcolita, babanat sa kanya si Robin Padilla. John Dab, sa Toto, hindi ka kahalang-galang si Sandro dahil magnanakaw siya. Oo nga. Astra, dapat lumayas ka na BBM. Tapos buhay Dabawenya. Tama. Gogo, Robin, matalino lang sila sa pagnanakaw. MY, mga kawatan talaga. Jobs talagang masira, sangkot, DPWH. Tapos Astra, lubog sa utang at kapal sa mukha. So kay Kumaro, bata pa magnanakaw na. MJ Maril Rose, Sandro Marcos Bagito, Karen Perarin, dati Zero Opinion, puro mali sinasabi nyo. John Dubs, tapos Zaynoy de la Pera, Jobs, sino pa siya? Nelson Sousa, tapos Eloise Sacollo. Abangan po natin si First Family natin na adik. Regine Ford, tapos Rukit, Boy, ang haba, dami ninyo Luso. Hindi naman. James Bato. Sino pa? Eloy Sacollo. Okay, hanggang dyan muna. Hindi ko na kayang basahin lahat Okay, so Dennis Kausing. Wag mo nang pansinin sila, maubos oras mo. Sige. Okay. Kumusta daw, sabi ni si. Okay, ikaw hanggang dyan na lang muna.